Hollywood TV. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa closet. Nakarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Jesus Christ! Sana okay lang si Gabriel. Ito ang una kong narinig na napakaraming putok ng baril ng live. Dati sa mga pelikula lang. Ngayon ang buhay ko ay naging isang pelikula. Iniisip ko kung may direktor ba na interesadong gumawa ng pelikula sa aking buhay. Alam kong baka baliw ako. Naroon ang mga putok ng baril sa labas at dito sa loob ay iniisip ko ang aking biopic. Bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Dalawang lalaki yata ang pumasok. Si Gabriel ba? Mangyaring maging si Gabriel. Nakaupo ako sa sulok ng closet. Kung may pumasok ay hindi nila ako agad makikita. As expected, may pumasok na dalawang lalaki sa closet ko. Naririnig ko ang mahinang ingay ng mga boses nila. Masasabi kong walang sinuman sa kanila si Gabriel. Pumasok ka na dyan. Maghahanap ako dito. Makalipas ang ilang minuto ay hinanap nila ako. Malas Sofia. Oh darling, andito ka pala. Halika, gusto kang makita ni boss. Hindi ako sasama sayo, sigaw ko sa kanya. Naka all in black siya. Nakamask pa siya, kaya hindi ko makita ang mukha niya. You bitch. Bawal kang sigawan ako. Halika na, kung hindi ay kakalagkarin kita palabas. Sigaw niya sa akin. You fucking bastard, I'm not coming anywhere with you. Hindi mo ba ako narinig? Sigaw ko. Lumapit siya sa akin ng sobrang lapit. Hinawakan niya ako sa leeg ko. Tapos hinawakan niya yung buhok ko. Napaungol ako sa sakit. Namumuo ang mga luha sa aking mga mata. You whore, hindi ka nakinig sa akin. Now watch me. Hinawakan niya ang braso ko ng sobrang higpit at ang isa niyang kamay ay nakahawak sa buhok ko. Sigurado akong magiging blue ang braso niya sa pagkakahawak niya sa braso ko. Sinimulan niya akong ilabas sa kwarto ko. Bitiwan mo ako, you fucking asshole. Gabriel, Gabriel, sigaw ko tuloy. Nung nasa hallway na kami, out of nowhere sumulpot si Gabriel sa harapan namin. Ang aking knight in shining armor. Salamat sa kabutihan. Kung gusto mong makita ang liwanag ng araw bukas, iiwan mo siya kaagad, sigaw ni Gabriel sa lalaki. Kung gusto mong mabuhay ang hot girl mo, lumayo ka. Papatayin ka ng amo ko. Or are you speaking of the boss which is lying dead in the living room? Ngumisi si Gabriel. Agad na binitawan ng lalaki ang braso at buhok ko. Nawala ang hikbi sa bibig ko. Habang tatakbo ang lalaki, binaril siya ni Gabriel sa dibdib. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Holy shit! Nagmamadaling lumapit sa akin si Gabriel at niyakap niya ako. Humiwalay ako sa yakap niya. Thank God at nasa braso niya ako. Niyakap ko siya ng sobrang higpit na parabang buhay ko ang nakasalalay dito. Baby, are you okay? Sinaktan ka ba niya kahit saan? Tanong niya na halata sa mga mata niya ang pag-aalala. I'm okay, Gabriel. Are you good? Sino ang umatake sa atin? It was the Australian Mafia. The reason behind the attack is still not known. But we managed to capture the headman of the attack. Kaya sana ay sabihin niya sa amin ang lahat tungkol dito. Oh, mahirap para sa akin na matunaw ang ganitong uri ng impormasyon. I'm sorry, Sofia, dahil sa akin kailangan mong harapin ang mga ganyang bagay. Pero tandaan mo, hindi ako papayag na may masaktan ka. Hinalikan niya ako. Ngumiti si Gabriel. Let's get you to bed. Aayusin ng mga maids ang lahat ng kalat sa bahay at ipagluluto tayo. Till then I have some work. I will call you once dinner is ready. Pero marunong akong magluto, protesta ko. Alam kong marunong kang magluto, pero ngayon magpahinga ka. Sige, napabuntong hininga ako. Hinawakan niya ang braso ko para dalhin ako sa kwarto ko nang sumirit ako sa pagkakahawak. Siguradong nag-iwan sa akin ng marka ang lalaking iyon. Ouch! Anong nangyari, sweetheart? Sinimulan niyang suriin ang braso ko. Nothing, nagsinungaling ako. Alam ko kung gaano kagalit si Gabriel. Are you hurt somewhere? Napatingin siya sa braso ko na ngayon ay kulay asol. Ginawa ba ito ng bastard na iyon? Kinagat ni Gabriel ang kanyang mga ngipin. Maglalaho yan, Gabriel. Don't worry. Sinubukan kong ilihis ang atensyon niya. Ito ay maglalaho, Gabriel. Don't worry. I tried to divert his attention. Mahal ko, I'm asking you last time, ginawa ba to ng bastard na yon? Yes. Kahit napatay na ang lalaki na nakahandusay sa sahig, paulit-ulit siyang binaril ni Gabriel hanggang sa huling bala ng baril. God, ang kanyang galit ay sa ibang antas. Come on, let's get you to rest, Sofia. Hinatid ako ni Gabriel sa kwarto. Sa kabilang banda, si Gabriel. Dinner's ready. Ako na mismo ang nagdala ng dinner namin sa kwarto ni Sofia. Alam kong natatakot siya sa nangyari ngayon. Gabriel, nakatulong sana ako. Bumangon siya. No sweetheart, you sit. Papakainin kita ngayon.
Oo, may isip mo ba ang matigas na mafia leader na tulad ko na nagpapakain ng babae? Matagumpay na napayakap sa akin si Sofia. That's so sweet, Gabriel. Pero hindi naman kailangan. I can eat. Sofia, kahit sinong babae ay mamamatay para makaranas ng ganitong klase ng treatment. And here you are. Okay. Pakainin mo ako, night ko. Napangiti ako. Night, talaga? Tanong ko. Oo, niligtas mo ako ngayon na parang knight in shining armor. Napangiti siya. I won't let anyone hurt you. Hinaplos ko ang pisngi niya. Alam ko, hinalikan niya ang likod ng kamay ko. Kaya kain na tayo. May chicken soup, momos and some white sauce pasta. Wow, that sounds yummy. Ngumisi siya. Umupo kami sa kama na magkaharap at sa gitna ay may tray na puno ng pagkain. Kumuha ako ng soup sa kutsara at pinakain sa kanya. Tumawa siya. What's there to laugh? Natutuwang tanong ko. Nothing, sinabi niya. Sofia, fine. It's just that I have always seen you rough tough ready to fight. Never seen this side of yours. But I enjoy it. Nakangiti siya. Mayroon pa akong isang side na hindi mo pa nakikita, pang-aasar ko sa kanya. Oh really? Alin yun at? Napaka-inosente niya. Wild at possessive, mapang-akit kong bulong sa tenga niya. Okay. Moving on. I want some momos. Mabilis niyang binago ang topic. Kahit nakitang-kita ko sa mukha niya ang ngiti at hiya. Tulad nito na may masasayang kalokohan ang aming hapunan. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong niya. May trabaho ako. Bakit? Pwede ka bang manatili dito hanggang sa makatulog ako please? Nagmamakaawa siya. Of course, mahal ko. Humiga ako sa kama kasama siya. Nakaakbay siya sa mga braso ko, habang pinulupot ko ang mga kamay ko sa katawan niya. Gustong-gusto ko kung gaano siya kasya sa aking mga bisig. Ngayon, gusto mo ba ng bedtime story? Pang-aasar ko sa kanya. Oh, shut up, sabi niya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan ay nagtanong si Sofia. Gabriel, may itatanong ako sa'yo. Sure. Ano tayo? I mean, ano ang relasyon natin? Nagulat ako nitong tanong. Hindi ko naisip ito. Sofia, sa ngayon ay hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Pero sa totoo lang masasabi kong mahalaga ka sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. Ayoko. Narinig ko ang bahagyang paghikbi ni Sofia. Hey, anong nangyari? Hindi ako lumaki na may pamilya. Si Amelia lang ang aking kaibigan na nakilala ko noong ako ay nasa college. Walang nagsabi sa akin na mahalaga ako sa kanila. My own parents didn't want me. So I am so grateful na nandito ka kasama ko. You don't know how amazing you're. It is your parents' loss that they left you. I'm there with you. You are precious to me, Sofia. Very precious. Hinalikan ko siya sa noo. Ngumiti siya sa akin. Now go to sleep, sweetheart. It's been a long day. Pagbalik ko sa opisina ko na nasa bahay mismo, gumawa ako ng ilang oras o higit pa. Pero pagkatapos nun ay napunta kay Sofia ang isip ko. She is so pure, so innocent. Hindi ko maisip ang isang madilim na yugto sa kanyang buhay dahil siya ay napakasaya, mapagmahal, matalino at maganda. Pero sobrang nasaktan siya sa katotohanang iniwan siya ng sarili niyang mga magulang. Pero andyan ako para sa kanya. Hindi ko siya iiwan kahit kailan. Sa totoo lang, hindi ko pa naranasan ang mga ganitong emosyon sa buhay ko. Nagkaroon ako ng isang girlfriend bago si Sofia. Ang kanyang pangalan ay Anastasia Williams. Magkaaway kami ng tatay niya dati. Nagde-date pa rin kami. Pero isang araw niloko niya ako. Sa tulong ng impormasyong nakalap niya, inatake ako ng kanyang ama. Kahit nananalo ako ngunit ang katotohanan na hindi niya ako minahal ay nagbigay sa akin ng mga bangungot sa mga sumunod na araw. Pagkatapos noon ay mahirap para sa akin na magtiwala sa ibang tao, ngunit kay Sofia ay iba ang lahat. Buo ang tiwala ko sa kanya. Pag-ibig ba? Mahal ko ba si Sofia? Kinabukasan, get up sleepyhead, sabi ko kay Sofia. Let me sleep, jerk. Wow, you have a pretty good mouth for the person you are dating. Paano kung ginising ka ng taong iyon mula sa pinakamagandang panaginip? Bumangon siya. Oh talaga, tungkol saan ang panaginip? Care to tell? Tanong ko. Okay, so there was this very hot guy in a bar. So I went to him to initiate a convo. And guess what he asked me on a date? Tapos naghahanda na ako para sa date namin pero ginising mo ako. Nagpout siya. Tumalon ako sa kanya, kaya ngayon ako ay nasa buong katawan niya na nakakulong sa kanya. Who the fuck was that guy? I am gonna kill him. Alam kong inaasar niya ako pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Gabriel Montenegro. Napangiti siya. Idinampi ko ang labi ko sa kanya. Siya ay tulad ng isang panunukso. Naging dominante ako sa halik. Hindi naman ito malambot na halik. Happy? Tanong niya. Very, hinalikan ko ulit siya. Now get ready. Aalis na tayo, ibinalita ko.
Saan tayo pupunta? Excited na tanong niya. Italy sweetheart. Tumalon siya mula sa kama. Oh my God. Talaga? Yes baby. I am so excited. I never been there. Yay. Natawa ako sa excitement niya. What are you laughing mister? Marami ka nang napuntahan. Pero sa akin muna okay. Pinanliitan niya ako ng mata. Niyakap ko siya mula sa likod at hinalikan siya sa ulo. Masaya ako na masaya ka baby. You are being too good for me. Gabriel, alam mo naman yun di ba? Gusto ko. Okay, so maghahanda na ba ako? O gusto mo pa akong yakapin? Tanong niya. Hanggat gusto kong patuloy kang yakapin, gusto kong maghanda ka dahil kailangan na nating umalis. Agad ko siyang iniwan para maghanda. Well, handa na ako. Nagsuot ako ng black shirt at jeans. Oo, nakikinig ako sa payo ni Sofia. Though I found it little weird to wear this kind of clothes, but if she likes it more than so be it. Makalipas ang kalahating oras ay nagpasya si Sofia na bumaba ng napaka-gorgeous. Hindi ko alam literally kung paano niya binabato ang bawat damit. Nakasuot siya ng blue jeans at pink at green na striped shirt na may turtleneck, ipinares niya ang outfit sa sneakers. Sweetheart, you need to stop looking gorgeous all the time. How am I supposed to concentrate on other things? Tanong ko sabay hila sa kanya papunta sa akin. Maaari ko bang malaman kung ano ang iba pang mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin? Nakangisi niyang tanong. Work baby work. Ngumisi siya. Well, I can't do anything in this. I am who I am. Siya ay may mapaglarong ngiti. Fine fine, now shall we? I-extend ang kanyang kamay. Of course. Ngumiti siya at inilagay ang kamay niya sa kamay ko. Sa kabilang banda, si Sofia. Maya-maya ay nasa airport na kami. Hindi ko alam kung bakit pero noon pa man ay mahal ko na ang mga airports. Nagbibigay ito ng ibang pakiramdam. I can't express but I love airports. Kinuha ng staff ng airport ang mga bagahe namin at nagulat ako bakit. Dalawa lang ang bag at isang purse ko. Madali lang sana namin itong binuhat. Ngunit sa palagay ko ito ang mga pakinabang ng pagkakaroon ng isang bilyonaryo na kasama mo. Nung nasa runway na kami, isang flight lang ang nakikita ko na may nakasulat na Montenegro. Akala ko kahit saang airline plane tayo sasakay. Ikaw ang may-ari ng flight. Napabuntong hininga ako. Oo, bakit? Tanong niya. You are so freaking rich. Jesus, sigaw ko. Humagalpak siya ng tawa matapos marinig ang sinabi ko. Why are you laughing? It is not everyday for a girl like me to travel in a plane owned by a guy whom you're traveling, sabi ko sa kanya. Sofia, you are so real. Napangiti siya. That I am. Nagkibit balikat ako. Pagkapasok namin, oh my goodness. Flight ba ito o mansyon? Napakaganda at organisado ng lahat. Hindi pa ako nakasakay sa eroplanong ganito. This is so amazing Gabriel, sabi ko na gumagala. Buti naman nagustuhan mo. Napangiti siya. Sa buong freaking plane na ito lang tayo pupunta. Tanong ko. Well, this is my private flight so yes. Ngumisi siya. You are filthy rich Mr. Montenegro, napangiti ako. That I am. Maya-maya ay dumating ang attendant at sinabihan kaming umupo sa aming mga upuan as we're taking off. Sa biyahe namin nagkwentuhan kami, naglaro kami, natulog kami, kumain. Oo, ginawa kong maglaro si Mr. Mafia. Talented ako. When we landed ay pagod na pagod ako. Kaya sinabi ko kay Gabriel na buhatin ako. At malugod niyang ginawa. Hindi ko alam kung kailan kami nakarating sa hotel dahil busy ako sa pagtulog. Makalipas ang ilang oras ay nagising na ako. Nakita ko si Gabriel na nakaupo sa tabi ko sa kama habang nagla-laptop. Hindi ba napapagod ang laptop niya? Sobrang nagwo-work ang lalaking ito. Kahit na pagkatapos ng isang nakakapagod na paglalakbay ay nagtatrabaho siya. Jesus. Are you a robot Mr. Montenegro? Tanong ko sa kanya. I see you're awake Miss Alvarez. And to answer your question, I'm not a robot. Napangiti siya. Kung gayon, paano ka makakapagtrabaho ng sobra? Tanong ko habang bumabangon. I love my work sweetheart. Fine work. Bumuntong hininga ako at bumangon. Papasok na sana ako sa washroom, sinandal ako ni Gabriel sa pader. Nakahawak ang isang kamay niya sa bewang ko at ang isa naman sa pader na nagkukulong sa akin. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya. Where is my morning kiss? He asked huskily sa tenga ko. I thought you loved your work, and so I didn't disturb you, panunokso kong sabi. I love your kisses more. Ganun ba? Tanong ko papalapit sa labi niya kaya magkadikit ang mga labi namin. Stop teasing me Sofia, nagsalita siya. I'm not. That's it. Idiniin niya ang labi niya sa labi ko na dinala ako sa ibang mundo. Puno ng possessiveness ang halik niya. After breaking the kiss, tumakbo ako sa washroom. Siya ay palaging matagumpay na papulahin ako ng husto. Anong gagawin natin ngayon? Excited kong tanong.
Kasalukuyan kaming tapos na magyakapan, maligo at kumain ng almusal. I can give you a tour of Italy, sinabi niya. That would be great. I'm ready. Sabi ko sa buong mukha ko ang excitement. Come on, sinong hindi excited na mag-tour sa Italy? Gabi na ngayon, magkahawak kamay kaming gumagala sa mga lansangan ng Roma. Buong araw kaming pumunta sa iba't ibang lugar tulad ng Treves Fountain, Colosseum, St. Peter's Basilica at iba pa. Napakaganda ng bawat lugar. Nagkaroon ito ng sariling kasaysayan. At huwag kalimutan na nagkaroon ako ng pinakagwapong lalaki sa mundo bilang isang guide. Salamat, Gabriel. Ngumiti ako sa kanya. Para saan? Sa pagdadala sa akin dito at sa pagiging total sweetheart. Anytime, Sofia. Kinurot niya ako. Gusto ko ng Starbucks. Ikaw ba? Tanong ko. Sige. Pumunta kami sa Starbucks. Sa sandaling pumasok kami sa aroma ng kape ay tumama sa aking ilong. I have always been a coffee lover. Habang tumatawag si Gabriel, pumunta ako para mag-order. Nag-order ako ng mocha frappe para sa sarili ko at chai latte para kay Gabriel. Pagtalikod ko may nabangga akong babae. Napakaganda niya talaga. Siya ay isang blonde na may kayumangging mga mata. Nakasuot siya ng medyo revealing na damit. Excuse me, hindi mo ba nakikita at lumingon? Sigaw niya sa akin. Salamat sa Diyos, walang kape sa aking kamay kung hindi. Ibinabalang ng babae ang kanyang purse kung saan malamang ay may buong beauty salon siya. I'm sorry. Huwag mo akong sigawan, mahinahong sabi ko sa kanya. First you make mistake and then you teach me, bitch. Sigaw niya. Okay, so we are at abusing, fine by me. Now you bitch if you will excuse me. I have someone over there waiting for me. Lumayo ako. Anong nangyari doon? Papunta na sana ako. Tanong sa akin ni Gabriel nang makarating ako. Nothing serious, just a bitch making fun of herself. Nagkibit balikat ako. Pareho kaming napatingin ni Gabriel sa direksyon na blonde na iyon. Nakatingin na siya sa amin na gulat na gulat. Maya-maya ay lumapit siya sa amin. Pagtingin ko kay Gabriel, walang emosyon ang mukha niya. Anong nangyari sa kanya ngayon? Ikaw, sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin na nakatingin sa blonde. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.